Good day mga kamos, welcome back to our YouTube channel. We are back here at the Honda Guangzhou Tondo dahil kamakailan nga lang ay ginulat tayo ni Honda dahil naglabas sila ng kakaibang motorsiklo ngayong taon na to. At marami talagang na-shock at na-surprise dahil hindi lang ito kakaiba, napakaganda rin. So ito na nga ang walang ibang pinag-uusapan kundi ang Honda Navi coming from Honda Motorcycles. So unexpectedly, hindi nga natin inaasahan naglabas si Honda sa isang event at nag-reveal ng ganitong motor. Kaya naman alamin na natin mga kamos, ano-ano nga ba ang meron sa kakaiba at ang bagong motorsiklo na ito coming from Honda Motorcycles. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. So this is the all-new Honda Navi. Maraming na-intriga mga kamos nang nireveal at nilabas ito ni Honda kamakailan lang sa isang event. Mukhang de manual na motorsiklo. Hindi nga nila in-expect na ito pala isang automatic motorcycle. Naka-CVT po ito, nakapangkilid po ito. Kakaiba talaga itsura nitong motor na to. Although hindi naman na to bago mga kamos dahil sa ibang bansa tulad ng Malaysia. Existing na itong Honda Navi. Marami na rin mga nag-customize nitong Honda Navi na to mga kamos. No? Actually, napakaganda niyang i-customize. Makikita mo talaga yung full potential niya kapag na-customize mo siya. And marami kang paggagayaan dahil sa mga nilabas ni Honda na naka-customize na. Ito pala nire-review natin is color red. So sabi ni Honda Guangzhou, 3 daw yung dumating dito kahapon. 2 puti, isa tong pula. Yung 2 puti is na-release na raw kaagad kahapon. No? And then ito na, yung pula na lang yung natira dito. Kaya ito na yung naabutan natin dito. Naka-halogen bulb pa yung mga ilaw nito from headlight to turn signals going to tail light. Then sa turn signals niya sa harapan, ayan, so nakahiwalay siya. So iiwasan nyo na nga lang to na mabali mga kamos, no? Parang may nabibili na aftermarket na turn signals para dito na hindi masyadong mahaba, no? Kapag nakabili kayo na itong Honda Navi, so mag-isip-isip na kayo ng mga pwede nyong palitan or i-customize dito kasi napakaganda nito mga kamos, lalo na pagka kinostomize nyo siya. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong suspension, nakakaiba. Sabi nila naka front inverted suspension daw itong mataba yung front suspension niya, so hindi rin basta-basta. And then sa baba ng headlight meron siyang ganitong fairings or cover, added protection. Meron pa siyang fork boot sa ilalim, ayan, sa baba. Magkabilaan po yan. Sa gulong naman niya, as you can see, para siyang mugs ng sasakyan. So kakaiba rin yung itsura ng mugs niya. Sa gilid naman niya, ito naman yung itsura niya, mga kamos, no? So isa sa nagpaangas dito, itong pinaka-round shape sa may bandang gilid niya na nagdagdag details, no, dito sa motor na to. So sa personal mga kamos na nakikita ko ngayon, katamtaman lang naman yung laki ng Honda Navi, no? So hindi siya ganun kaliit, hindi rin siya ganun kalaki. So una kasing nakita ko to sa video ni Honda sa isang event, para medyo maliit lang talaga siya. Pero sa personal mga kamos, nasa katamtamang level lang siya ng laki. Hindi siya ganun kalaki, hindi rin siya ganun kaliit. Nakalagay dito is sa Honda, yung signature wing ni Honda. So nakalagay dito is Honda Navi. Dito nakalagay mga kamos yung compartment niya na di-disassemble yan. So pwede nyo tanggalin yung mga customizable na Honda Navi. Yung iba nakatanggal tong compartment niya rito. So para lang sa mga naka-curious kung gaano nga ba kalaki compartment na to ni Honda Navi. So ito mga kamos, pakita ko sa inyo. So itong box na to mga kamots, ito, ganito siya kahaba. Ayan, so kasyang-kasya dito sa compartment ni Honda Navi, no? Tamang-tama lang din. Ayan, so sa mga naki-curious po kung gaano kalaki yung compartment ni Honda Navi, ayan, so kasya pa to. And then kasya pa tong box na to ng side mirror ni Honda Navi. So pagdating naman dito sa likurang bahagi niya, so meron pa rin tayo ditong halogen bulb na ilaw sa tail light. Turn signals niya nakahiwalay din sa likuran, no? So iiwasan nyo lang talaga na mabali ito. Napakalaki ng plate holder nyo, ganda. Tapos meron pa siyang built-in reflectorized dito and then round shape sa magkabilang gilid na naka color red din. All in na rin tong Honda Navi mga kamos dahil sa meron na siyang built-in na tire hugger. So, kakaiba rin yung tambucho nito, no? Kagaya ng tambucho ng Honda Dio mga kamos, no? Maliit lang yung tip. Backbone type itong motor na to pero naka CVT or naka panggilid siya. Meaning full automatic po itong motor na to. Kakaiba. Naka full automatic pero kakaiba yung itsura. So hindi siya yung usually na scooter na full automatic na nakasanayan na natin dito sa Pilipinas. Unique talaga ito mga kamos sa lahat ng mga nilabas ni Honda. First time ever na magkakaroon dito ng backbone type na naka CVT. Kagandahan dito, meron siyang backup kickstart.
para in case na malobat yung battery natin, meron pa tayong backup na pang start. So kagandahan dito mga kamos, since naka CVT to, pwede nyo pang i-customize or i-upgrade yung panggilid nito mga kamos para madagdagan yung top speed. Nasa sa inyo lang naman yan mga kamos kung gusto nyo mag-upgrade. Pero I'm not sure lang kung anong sukat. Halimbawa kung kasukat ba siya ng pang Honda Beat. Ayan. So since 110cc to, I hope yung panggilid ng Honda Beat is kakasya dito sa panggilid ng Nabi. Para in case na gusto natin mag-upgrade ng panggilid tulad ng JBT, RS8, at least pang Honda Beat. Hindi ko lang sure kung match yung CVT nito sa Honda Beat since pareha silang 110. Meron tayong round type na passenger footrest dito. Ayan. So mahaba, meron siyang rubber, ganda. Tapos center stand and then side stand. Dito sa side stand niya mga kamos, meron na siyang emergency kill switch ng makina. Ayan, pagka in-engage mo yan at binaba mo, kusang mamamatay yung makina natin. Para sa Honda Beat lang din, no? Ayan. So para naman sa driver footrest, ayan, so ito po yung pinaka-driver footrest. Alright, so proceed na kagad tayo sa sukat ng gulong nitong Honda Nabi. Sa harapan, gumagamit ng 90 by 90 by 12. Tubeless stud na nga rin pala to mga kamots, harap at likuran. Ng gulong na ginamit ni Honda para sa Honda Nabi ay MRF. Pagdating naman sa sukat ng gulong niya sa likuran mga kamots, ito ay gumagamit ng 90 by 100 by 10 inches. So meron tayong sturdy and alloy grab bar dito. So nasa sa inyo yan mga kamots kung pwede gusto nyo palitan ng bracket na pwede paglagyan ng top box. So sa Malaysia may nakita na akong ganung itsura mga kamots na meron siyang pinalitan to, itong grab bar niya, no? Ginawa siyang grab bar with bracket para pwede siyang lagyan ng top box. Standard pa rin naman yung upuan niya. Ito yung pinakatangke ni Honda Nabi. So nandito po sa pinakaunahan. Yan, so bubuksan natin. So ito po yung susi niya. So convenient mga kamos, at least hindi ka natatayo sa motor mo o aalis pa para magpapagasolina ka. Ang fuel tank capacity ng bagong Honda Nabi ayon kay Honda is 3.5 liters. So although carburetor type itong isang ito mga kamos, so hindi pa siya naka FI, no? So carb type pa rin po siya. Mag-expect pa rin naman tayo ng fuel efficiency pagdating sa motor na ito. Sa manibela, of course, naka full naked handlebar tayo dito. Wow! And then naka stainless chrome yung manibela niya rito. Pagdating sa mga buttons and switches, of course, sa left side meron tayo ditong high beam, low beam, and then turn signals left and right, busina. And then sa ibaba niyan mga kamos, meron pa siyang choke. Ito, yung pinaka-choke. In case na sa cold starting ay mahirap siyang i-start. Ayan. So meron po siyang choke. Sa right side naman mga kamos, nandito yung nag-iisang electric switch. So wala nga lang siyang built-in hazard mga kamos na, pero nasa inyo naman yan kung gusto niyo palinya pagawaan ng hazard. So pwede naman. Meron tayong kakaibang itsura ng handle grip dito. So wala siyang bar end. So una talagang napansin ko mga kamos itong levers niya kasi kala ko naka-clutch siya de cambio, no? Pero nung nakita ko yung panggilid niya, na-surprise talaga ako na CVT pala talaga to mga kamish. Ang kagandahan pa dito, meron siyang built-in park brake. Para in case na magpapark ka sa mga incline or decline na kalsada, engage mo lang yan and then maglalak na yung preno natin sa likuran. Hindi siya dadaus-dos. Alright, so pagdating naman sa instrument panel niya mga mods, hindi nga lang siya naka-digital, no? Pero meron lang tayo ditong full analog display. Straight to the point rin naman ng mga display dito. So meron tayong RPM gauge, of course, speedometer, odometer, fuel gauge, high beam, low beam indicator, tapos turn signals indicator. So lahat ng mga details sa motor na to mga kamos, makikita na rin naman natin dyan. So hindi na rin masama na kahit na hindi siya naka-digital at naka-full analog display pa siya. Sa tabi niyan mga kamos, nandito yung ordinary ignition key ni Honda Nabi. So hindi pa siya naka-shutter key. Alright, so yan po yung looks and appearance mga kamos itong pinakabagong Honda Nabi coming from Honda Motorcycle. So alamin naman natin ang iba pang engine specs at features nitong motor na to coming from Honda. The all-new Honda Nabi has a 109.1cc engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 2 valves. Nagtataglay ito ng max power na 7.89 HP at 7,500 RPM habang kanyang max torque ay 8.91 Nm at 5,000 RPM. When it comes sa kanyang fuel system, as I mentioned earlier, ito po ay naka-carburetor type habang kanyang cooling system ito naman ay naka-air cooled. As for the starting system, pinapagana po ito ng combined ACG electric push starter at
kickstart. Although naka-backbone style ang motor na ito, gumagamit pa rin ito ng Continuous Variable Transmission or CVT pagdating sa kanyang driving system na isa sa nagpa-unique sa motor na ito. Para naman sa kanyang suspension, sa harapan ito po ay naka-inverted fork suspension habang naka-single shock absorber naman ito pagdating sa likuran. Para naman sa kanyang braking system, parehas po itong equipped ng mechanical drum brake harap at likuran. Na ayon kay Honda, equipped na rin ng basic braking features na walang iba kundi ang Combi Brake System or CBS na kapag nagpreno ka ng 70% sa unahan ay isasama ng 30% sa likurang preno nito, which is goods na rin pagdating sa pocket motorbike na ito coming from Honda. Para naman sa kanyang dimensions, meron itong overall length na 1,805mm, overall width na 748mm at overall height na 1,039mm at meron naman itong seat height na 762mm habang kanyang ground clearance ay 148mm at ang kabuuan bigat naman ng motor na ito mga kamots ay 104 kilograms. At yan na nga ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong motor na ito coming from Honda, which is ang Honda Navi 2025. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price ito dito sa Honda Guangzhou Tondo as of July 2025. Alright, so proceed na tayo sa cash price at installment price mga kamots itong Honda Navi. So magkano nga ba ito dito sa Honda Guangzhou Tondo as of July 2025. So sa cash price niya mga kamos, alam naman natin yan, kaya marami nagulat nang nilabas itong Honda Navi kasi napakamura lang ng presyo nito mga kamos. Sa halagang 55,900 SRP price mga kamos, meron ka ng isang brand new motorcycle coming from Honda. Ito nga yung Honda Navi 110. Ayan, so 55,900 po ang cash price niya, SRP po yan. Mag-a-add lang kayo dito ng 2,000 pesos para sa 3 years LTO registration. So, bali magiging 57,900 pesos po siya. Pag kinuha nyo siya dito sa Honda Big Bike Guangzhou Gagalangin Tondo. Mga previous nito kapag kinuha nyo to on the spot ng cash, isang half-face helmet, TPL insurance, basic tools, and then 1 liter of gas for activation. Ayan. So yan po yung mga previous ni Honda Guangzhou dito sa Honda Navi 110 at sa iba pa mga motorsiklo nila dito. So pagdating naman sa installment price mga kamos, as of now, sabi ni Honda Guangzhou, hindi pa daw available or wala pa daw available na installment price para dito sa Honda Navi. Pero wag kayong mag-alala mga kamos, konting paghihintay lang ay magkakaroon at maglalabas din sila ng installment price sa mga gustong kumuha ng installment nitong Honda Navi. Sa mga tight ang budget dyan na gustong magkaroon nitong bagong motor coming from Honda. So mag-abang-abang lang kayo na magkaroon ng installment price dito sa Honda Guangzhou. So kung nagustuhan nyo itong motor na ito mga kamos at gusto nyo magkaroon nito, naghahanap kayo ng stocks, so message na lang kayo sa Facebook page ni Honda Tondo Guangzhou. So yan po yung Facebook page nila. Bago ko tapusin itong vlog na ito mga kamos, gusto ko magpasalamat of course kay Sir Ruel na branch manager dito sa Honda Guangzhou, kay Sir RJ at kay Ma'am Abby na nag-assist sa atin kanina para i-review itong pinakabagong Honda Navi 110. So muli maraming salamat sa inyo mga kamos. Stay safe, ride safe always.